Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Isidro, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Clarita. Siya ay 18 taong gulang, maganda, mahinhin, at kilala sa buong baryo dahil sa kanyang kabaitan at taglay na kagandahan na tila hindi tao. Kutis porselana, matay kumikislap na parang bituin, at buhok na mahabat kasing itim ng gabi. Lumaki si Clarita sa piling ng kanyang inang si Aling Rosa, isang byuda at manggagamot ng mga karaniwang sakit ng mga taga-baryo. Madalas ay tumutulong si Clarita sa panggagamot ng ina. Nag-aabot ng mga halamang gamot, nagtitimpla ng mga ugat at dahon, at minsan ay nag-aalaga ng mga batang nilalagnat. Dahil dito, siya ay minahal ng mga taga-baryo at itinuring na anghel ng San Isidro. Ngunit may isang kakaibang bagay tungkol kay Clarita. Simula pagkabata, palagi siyang nakakapanaginip ng mga lugar na hindi pa niya nakikita. Isang malawak na kagubatan, may ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan, at may lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang nilalang na may kakaibang ningning sa mga mata, tila hindi tao. Clarita. Sa panaginip, lagi niyang naririnig ang tinig na iyon. Malambing ngunit malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Tuwing magigising siya, nanginginig siya sa kaba. Ngunit pagtingin niya sa labas ng bintana ng kanilang kubo, ang hangin lamang at mga dahon ng mangga ang gumagalaw. Isang gabi, matapos tumulong sa panggagamot ng isang batang sinumpong ng lagnat, nagpaalam si Clarita sa ina. "Ina, pupunta lang po ako sa likod para kumuha ng luya. May kulang po sa timpla." Ngunit nang lumabas siya, ang dilim ng paligid ay tila mas makapal kaysa dati. Ang hangin ay malamig at mabigat. Naroon ang mga tunog ng mga kuliglig, ngunit may isa pang ingay na pumapasok sa pandinig niya, parang bulong. "Clarita." Napahinto siya. Ang tinig ay pamilyar. Ang parehong tinig sa kanyang mga panaginip. Tinawag niya, "Sino ka?" Ngunit wala siyang sagot na narinig, tanging ugong ng hangin. Nang tumalikod na sana siya pabalik sa bahay, bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy na umikot sa kanyang katawan. At sa isang iglap, naglaho ang liwanag ng buwan. Kinabukasan, nagulantang ang buong baryo. Nawawala si Clarita. Ayon kay Aling Rosa, hindi na ito nakabalik matapos magpaalam noong gabi. Naghanap ang mga lalaki sa baryo. Dala ang mga lampara, kutsilyo at mga aso. Inikot nila ang kagubatan. Tinawag ang pangalan ng dalaga, ngunit wala silang natagpuan kundi ang isang puting damit na may bahid ng alikabok at mga pinilansik na gintong pulbos. May isa sa mga matatanda, si Lola Simang, ang nagsabi, "Huwag niyo nang hanapin sa kagubatan. Kinuha na siya ng mga engkanto." Ang mga tulad niyang may taglay na kakaibang liwanag, iyon ang gusto ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Umiyak si Aling Rosa at halos mabaliw sa dalamhati. Ngunit sa kabilang dako ng mundo, sa isang paraisong nakatago sa ilalim ng bundok, nagising si Clarita sa isang silid na gawa sa kristal. Sa harap niya ay isang lalaking ubod ng kisig, nakasuot ng gintong balabal, at ang mga matay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. "Ako si Prinsipe Lacan, tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto. Dinala kita rito dahil ikaw ang itinakda ng mga bituin, ang magiging ina ng lahing magpapanibago sa aming mundo." Nanginginig si Clarita. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ito o totoo. Ngunit ramdam niya, wala na siya sa mundo ng mga tao. Dahan-dahang iminulat ni Clarita ang kanyang mga mata. Ang liwanag na bumabalot sa silid ay hindi mula sa araw, kundi sa mga pader na kumikislap sa asul at ginto. Sa paligid, may mga bulaklak na kumikislap sa dilim at mga ibong kulay pilak na lumilipad ng walang pakpak, tila mga aninong may buhay.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Saan ako? Bulong niya sa sarili, nanginginig pa ang tinig. Isang babae ang lumapit sa kanya, matangkad, maputi at nakasuot ng damit na yari sa mga sinulid ng liwanag. Siya ay yumuko bilang paggalang. Maligayang pagdating, Clarita ng San Isidro, sabi ng babae. Ako si Liraya, tagapaglingkod ng prinsipe. Nasa kaharian ka ng Lakan ng Sildoria, ang lupain ng mga engkanto. Mga engkanto? Halos pabulong na sabi ni Clarita, sabay hawak sa dibdib. Bakit ako nandito? Hindi ako isa sa inyo. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, bumukas ang malalaking pinto ng silid at pumasok ang lalaking nakita niya kanina, ang engkantong nagsabing siya si Prinsipe Lakan. Ang kanyang anyo ay higit pa sa ganda ng tao. Ang kanyang balat ay tila yari sa pinong ginto. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang sinag ng araw at ang mga mata ay asul na maladagat. Sa bawat hakbang niya, sumasabay ang himig ng mga ibong hindi nakikita. Clarita, sabi ni Lakan sa malambing na tinig, ikaw ay hindi basta-basta. Pinili ka ng aming mga diwata ng tadhana. Sa loob ng daan-daang taon, naghahanap kami ng babaeng mortal na may dalisay na puso, ang tanging maaaring magluwal ng bagong lahi ng mga engkanto. Napalunok si Clarita. Anak, anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang prinsipe, ngunit ang ngiting iyon ay may halong misteryo. Ang aming lahi ay unti-unti nang nawawala. Ang mundo ng mga tao ay patuloy na sumisira sa kalikasan, kaya humihina rin ang aming kapangyarihan. Ang dugo mo, Clarita, ay kakaiba. May dugong halong liwanag ng diwata. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Hindi! Sigaw ni Clarita, sabay umatras. Gusto kong bumalik sa aking ina. Hindi ako magpapagamit sa inyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga ilaw ng kristal ay namatay at narinig niya ang isang tinig mula sa dilim. Isang boses ng matanda, malalim at malamig. Kung siya ang itinakda, prinsipe, hindi siya makatatakas sa tadhana. Ngunit dapat mong tandaan, ang puso ng tao ay mas makapangyarihan kaysa sa sumpa ng mga bituin. Nang muling lumiwanag ang silid, wala na ang tinig, ngunit si Prinsipe Lakan ay tila nagbago ang anyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa mga mata niya ay may bakas ng pangamba. Kailangan mong manatili rito, Clarita. Hindi ka paligtas sa itaas. Ang daigdig ng tao ay hindi mo na basta mababalikan. Hindi mo ako kayang ikulong dito, sagot ni Clarita na may luha sa mga mata. Hindi ako pag-aari ninyo. Ngunit bago pa siya makatakbo, may mga kalapating gintong biglang sumulpot sa paligid niya. Sa bawat dampi ng kanilang pakpak, unti-unting nanghina ang katawan ni Clarita, hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Habang tulog si Clarita, lumapit si Liraya sa prinsipe. Mahal na Lakan, sabi ni Liraya, hindi natin dapat ipilit ang itinakda. Ang puso ng isang mortal ay maaaring magdala ng panganib sa ating kaharian. Ngunit ang prinsipe ay tahimik lang, nakatingin sa dalagang mahimbing na natutulog sa gintong higaan. Hindi mo naiintindihan, Liraya. Anya, ang dugong dumadaloy sa kanya ay dugong diwata. Isa siyang anak ng pinagsamang mundo, ng tao at ng liwanag. Kung hindi siya ang ina ng bagong lahi, tuluyan ng mamamatay ang Sildoria. Sa malayo, sa labas ng kaharian, sa itaas ng bundok ng San Isidro, ang mga alitap-tap ay tila nagdadala ng mensahe. Sa kubo ni Aling Rosa, isang matandang babaylan ang dumating. Rosa, sabi ng matanda, ang anak mo ay buhay, ngunit nasa daigdig ng mga hindi nakikita. Kung gusto mong makuha siyang muli, kailangan mong tumawid sa hangganan ng mga engkanto. Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ng daan ay pabalik. Ang mga susunod na araw ni Clarita sa kaharian ng Sildoria ay puno ng pagkalito at lungkot.
Sa bawat paggising niya, ang paligid ay tila isang panaginip na hindi niya gustong manatili. Mga haliging kristal, mga bulaklak na nagliliwanag, mga ibong kumakanta sa ilalim ng lupa. Maganda ang lahat, ngunit para kay Clarita, ito'y isang gintong bilangguan. Bawat araw ay dinadalhan siya ni Liraya ng pagkain, mga prutas na kumikislap at tubig na tila perlas. Ngunit palagi niyang tinatanong, kailan ako makakabalik sa itaas? Kailan ako makikita ng aking ina? At palagi ring iisa ang sagot ni Liraya, hindi pa ngayon, Clarita. Hindi pa ligtas. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may nakatagong awa. Ramdam ni Clarita iyon. Sa bawat titig ni Liraya, may bakas ng pag-aalinlangan at pagdurusa. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Clarita, narinig niya ang mga bulong ng mga hangin, tila mga tinig ng kalikasan na nagsasalita. Tumakas ka, anak ng dalawang daigdig, bago ka tuluyang maging alipin ng liwanag. Nagising siya sa kilabot at kaba, hindi na siya mapakali. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang gumawa ng paraan para makatakas. Kinabukasan, habang naglilibot siya sa hardin ng mga engkanto, napansin niya ang isang kakaibang halaman. Isang punong may mga dahong kulay abo at ugat na gumagalaw na parang humihinga. Sa tabi nito ay nakatayo si Eloy, isang batang engkanto na tagapangalaga ng mga halaman. Hindi mo dapat nilalapitan yan, sabi ni Eloy. Yan ang punong bantay ng lagusan. Sino mang lalapit ng walang pahintulot ay nilalamon ng lupa. Napatingin si Clarita sa kanya at may ideya siyang nabuo. Eloy, gusto mo bang marinig ang kwento ng mga tao sa ibabaw? Tanong niya, sabay ngiti. Ang batang engkanto ay tila natuwa. Ang mga tao? Hindi pa ako nakakita ng tao dati, maliban sa iyo. At doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Araw-araw, kinukwentuhan ni Clarita si Eloy tungkol sa mundo sa itaas. Ang araw, ang ulan, ang palengke, at ang mga bata sa baryo. Sa bawat kwento, lalong humanga si Eloy at kalaunan ay nagtiwala sa kanya. Isang gabi, habang tahimik ang kaharian, bumulong si Clarita kay Eloy. Eloy, kailangan kong bumalik sa aking ina. Hindi ako maaaring manatili rito. Maaari mo ba akong tulungan? Namutla ang batang engkanto. Bawal iyon. Kapag nalaman ni Prinsipe Lakan, parurusahan ka. At pati ako. Ngunit nakita niya ang mga luha sa mata ni Clarita. Mga luhang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kristal. At doon, tumango si Eloy. Sige, may daan sa likod ng punong bantay, pero kailangan nating maghintay ng 3 pag-ikot ng buwan. Kapag kumupas ang liwanag ng mga bulaklak, iyon lamang ang oras na hindi tayo makikita ng mga bantay. Sa ibabaw ng lupa, sa baryo ng San Isidro, si Aling Rosa ay halos di na kumain. Bawat gabi, nagdarasal siya sa ilalim ng punong mangga kung saan huling nakita ang anak. Clarita, anak ko, nasaan ka na? Isang gabi, habang umiiyak, nakatulog siya sa ilalim ng puno. Sa panaginip, nakita niya ang anak niyang nakatanikala sa ilalim ng kristal na bundok. Ina, tulungan mo ako. Ayaw kong manatili rito. Nagising siya na pawis na pawis. Sa tabi niya ay naroon si Lola Simang, ang matandang babaylan. Rosa, sabi ng matanda, ang mga diwata ng liwanag ay nakialam na. Kailangan mong maghanda. Kapag dumating ang tamang panahon, ikaw mismo ang tutulong sa kanya mula rito. Dumating ang 3 gabi. Ang mga ilaw ng bulaklak sa hardin ay kumupas at ang kaharian ay tahimik. Si Eloy ay nagdala ng maliit na sisidlan ng liwanag. Clarita, ito ang ilaw ng hangin. Gamitin mo ito para makita ang daan palabas. Ngunit mag-ingat,
ang punong bantay ay maaaring magising. Tahimik silang lumakad. Bawat hakbang ay may bahagyang kislap ng alikabok na parang mga bituin sa lupa. Nang marating nila ang punong may kulay abo, inabot ni Eloy ang kamay ni Clarita. Isipin mo lang ang mundo sa itaas, ang tahanan mo, at bubukas ang lagusan. Ngunit bago pa niya magawa yon, biglang umuga ang lupa. Ang mga ugat ng punong bantay ay gumalaw, at mula sa dilim ay lumitaw si Prinsipe Lacan, nakasuot ng gintong balabal at ang mga mata ay naglalagablab sa galit. "Clarita, hindi mo ako maaring iwan." Nanginig si Eloy at napatras. Ngunit si Clarita, sa unang pagkakataon ay hindi na natakot. Itinaas niya ang sisidlan ng liwanag at biglang umilaw ang paligid. Ang lupa ay nabiyak at isang liwanag ang sumilay mula sa ilalim. "Hindi mo ako pag-aari, Lacan!" sigaw niya, sabay tumalon sa lagusan ng liwanag. Ang hangin ay umikot sa kanya, ang mga tinig ng engkanto ay sumigaw, at sa huling sandali bago siya lamunin ng liwanag, narinig niya ang tinig ni Liraya. "Tumakbo ka, anak ng liwanag. Hanapin mo ang sagradong puno sa ibabaw. Doon ka makakabalik sa iyong mundo." Ang liwanag ng lagusan ay nakasisilaw, parang libo-libong araw na sabay-sabay sumabog. Sa isang iglap, naramdaman ni Clarita ang malamig na dampi ng hangin. Hindi na iyon ang malamig na hangin ng ilalim ng lupa, kundi ang sariwang simoy ng kagubatan sa ibabaw. Nang iminulat niya ang mga mata, siya ay nakahandusay sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog ng umaga at ang mga ibon ay nagsisipag-awitan. Ngunit sa kanyang katawan, may mga bakas ng sugat at pasa, tila bunga ng mahaba at mabigat na paglalakbay. "Nasaan ako?" bulong niya, sabay hawak sa kanyang noo. Sa di kalayuan, narinig niya ang agos ng tubig. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang tuhod at naglakad patungo sa batis. Sa kanyang pagtingin sa malinaw na tubig, nakita niya ang sarili, maputla, payat at tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit higit sa lahat, sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, tila bahid ng liwanag ng mga engkanto. Habang si Clarita ay naglalakad palabas ng gubat, narinig niya ang mga tinig ng mga taong nag-uusap. Lumingon siya at nakita ang dalawang lalaki na may dalang itak, mga taga-baryo na nangunguna sa pangangahoy. "Tingin mo, may taong naligaw?" tanong ng isa. "Hindi ko alam, pero mukhang babae," sagot ng isa pa. Nang makita nila si Clarita, halos hindi sila makapaniwala. "Siya si Clarita, ang anak ni Aling Rosa. Buhay siya!" Agad nila itong nilapitan. Nang marinig ni Clarita ang pangalan ng ina, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating nila sa baryo, halos buong San Isidro ang lumabas ng kanilang mga bahay. Si Aling Rosa, nang makita ang anak, ay napasigaw ng, "Anak ko, Clarita!" Nagkandahulog siya ng hawak na mga halamang gamot at tumakbo papunta sa anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, umiiyak at nanginginig. "Akala ko, kinuha ka na ng mga engkanto habang buhay. Salamat sa Diyos, buhay ka." Ngunit si Clarita ay tahimik lang, nakatingin sa malayo. May takot sa kanyang mga mata, parang may iniwang anino ang kaharian ng Sildoria sa kanyang kaluluwa. Makaraan ang 3 gabi, nagsimulang bumalik sa normal ang lahat. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, si Clarita ay hindi makatulog. Laging may liwanag na dumaraan sa labas ng bintana, isang bughaw na aninong lumulutang sa hangin. Minsan ay tinatawag nito ang kanyang pangalan. "Clarita." Nagigising siya, pawis na pawis. Sa bawat panaginip, nakikita niya si Prinsipe Lacan. Nakatingin sa kanya mula sa dilim, may mga matang puno ng lungkot at galit.
Hindi ka makatatakas sa sumpa, Clarita. Ang dugong engkanto ay dumadaloy na sa iyong sinapupunan. Nagising siya, hawak ang kanyang tiyan, hingal na hingal. Hindi niya maintindihan, ngunit sa kanyang loob, may kakaibang pintig. Tila may liwanag na kumikislap sa kanyang laman. Kinabukasan, dumating si Lola Simang sa bahay nila. Ang matanda ay may dalang buslo ng mga halamang gubat at isang sagradong bato. "Rosa, alam kong masaya kang nakabalik ang anak mo," sabi ng matanda. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May dala siyang kapangyarihan mula sa mundo ng mga engkanto. Tinignan niya si Clarita ng matalim. "Anak, nakaramdam ka ba ng kakaiba?" Tahimik si Clarita. Ngunit nang ibuka niya ang kamay, may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang palad. Parang apoy na hindi mainit, kundi malamig at marikit. Napatakip ng bibig si Aling Rosa. "Anak, ano yan?" "Hindi ko po alam," sagot ni Clarita, nanginginig. "Simula nang magising ako sa kagubatan, ganito na ako." Umiling si Lola Simang. "Hindi iyon ordinaryo. Ang liwanag na yan ay tanda ng sumpa ng Sildoria. Ang prinsipe ng mga engkanto ay naglagay ng binhi ng liwanag sa loob mo. Kung hindi ito mapuputol, balang araw ay babalikan ka nila. At ang iyong anak ay hindi magiging ganap na tao." Sa gabing iyon, nagdasal si Aling Rosa sa harap ng mga anito ng kanilang tahanan. Samantalang si Clarita ay nakaupo sa gilid ng bintana, nakatingin sa buwan. "Kung totoo man ang sinasabi nila, hindi ko hahayaang maging bihag ng mga engkanto ang aking magiging anak," bulong niya. "Ipinangako ko kay inay, babalik ako ng buo bilang tao." Ngunit sa kanyang tiyan, muling kumislot ang liwanag. At sa pagitan ng kanyang mga paghinga, narinig niya ang malambing na tinig ni Lakan. Mula sa malayo, ngunit malinaw. "Clarita, hindi mo maitatanggi ang ating ugnayan. Ang dugo ko ay dumadaloy na sa iyo, at ang ating anak ay siyang magiging tulay ng dalawang mundo." Napahawak siya sa kanyang tiyan at napaluha. Hindi niya alam kung galit, takot o awa ang nararamdaman niya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi siya papayag na diktahan ng mga engkanto ang kanyang kapalaran. Sa malayo, sa ilalim ng bundok, nagtitipo ng mga nilalang ng liwanag. Si Prinsipe Lakan, nakatingala sa ibabaw, ay nagsabing, "Maghanda kayo, kukunin ko muli ang itinakda sa akin. Hindi siya makatatakas sa ating kapalaran." At sa unang pagkakataon, muling nagningning ang buong Sildoria, hudyat ng nalalapit na muling paghaharap ng tao at engkanto. Mabilis na lumipas ang mga araw sa baryo ng San Isidro, ngunit kay Clarita, bawat gabi ay tila isang bangungot na walang katapusan. Ang mga panaginip niya ay laging puno ng liwanag, mga aninong sumasayaw sa paligid, at tinig ng mga engkanto na nagbubulong sa kanyang pandinig. Ang dugo ng liwanag ay dumadaloy sa iyo. Alagaan mo ang ipinagkaloob sa iyo. Hindi na niya maintindihan kung guni-guni lang ba o totoo ang mga naririnig niya. Hanggang isang araw, habang naglalaba sa sapa, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang tubig ay tila umikot, at mula sa agos ay lumitaw ang hugis ng mukha ni Prinsipe Lakan, nakangiti sa kanya. "Hindi mo kami maitatago, Clarita," sabi ng tinig mula sa ilalim ng tubig. "Ang anak natin ay bahagi ng dalawang mundo. Hindi mo siya maikukubli sa mga bituin." Napatili si Clarita at muntik ng matumba. Tumakbo siya pa uwi, hingal na hingal, hawak ang kanyang tiyan. Nang makita siya ni Aling Rosa, agad itong tumakbo. "Anak, anong nangyari sa'yo?" "Ina, may naramdaman akong kakaiba. May liwanag dito," sabay turo niya sa kanyang sinapupunan. Nagkatinginan sina Aling Rosa at Lola Simang na naroon din sa bahay. Sa kanilang mga mata ay may takot at pagkabahala. Lumipas ang ilang linggo at lumaki ang tiyan ni Clarita,
Ngunit kakaiba, hindi ito karaniwang pagbubuntis. Tuwing gabi, nagliliwanag ito ng banayad na bughaw at sa tuwing tatamaan ng liwanag ng buwan, ang sinapupunan niya ay tila sumasayaw sa liwanag. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang magbulungan. Sinapian yata si Clarita. Anak ng engkanto ang dinadala niya. Naku, baka sumpain ng buong baryo. Pinilit ni Aling Rosa na itago si Clarita sa loob ng bahay. Ngunit hindi magtatagal, kumalat ang balita hanggang sa kabilang baryo. Dumating ang isang albularyo, si Mang Orencio, isang lalaking may kakayahang makita ang mga di nakikita. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, nanlaki ang mga mata nito. Ang lakas ng liwanag, hindi ito gawa ng tao. Ang dinadala mo, Clarita, ay nilalang na hindi dapat mamalagi sa mundo ng mga mortal. Hindi! Sigaw ni Clarita. Anak ko to. Hindi ko siya isusuko kahit kanino. Ngunit umiling si Mang Orencio. Kung hindi mo siya ipapanganak sa tamang paraan, mamamatay ka. Pati ang batang iyan. Kailangan natin ng mutya ng pagitan. Ang batong nagbubukas sa dalawang mundo upang mapaghiwalay ang dugo ng tao at engkanto sa kanyang katawan. Dahil sa babala ng albularyo, nagpasya si Aling Rosa na lumapit kay Lola Simang upang hanapin ang mutya. Rosa, sabi ng matanda, ang mutya ay nasa gitna ng kagubatan ng dalisay sa paanan ng bundok kung saan unang kinuha si Clarita. Ngunit bantay sarado iyon ng mga nilalang ni Prinsipe Lacan. Alam nilang delikado, ngunit wala silang ibang paraan. Sa gabi, bago ang kanilang paglalakbay, nagdasal si Clarita sa ilalim ng buwan. Diyos ko, kung ito man ang kapalit ng aking buhay, iligtas mo lang sana ang anak ko. Ayaw kong maging alipin ng mga engkanto. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Aling Rosa, biglang umihip ang malamig na hangin. Nagningning ang buong paligid. Mula sa labas ng bahay, lumitaw ang tatlong nilalang, mga engkantong may balat na kumikislap at mga pakpak na tila gawa sa kristal. Ibalik niyo si Clarita sa amin, sabi ng isa. Ang tinig ay malalim at malamig. Hindi siya sa inyo, sigaw ni Aling Rosa, sabay hawak ng krus at ng bote ng banal na langis. Lumayas kayo. Ngunit isang sigaw mula sa silid ni Clarita ang umalingaw-ngaw. Nang tumakbo siya, nakita niyang nakahandusay ang anak sa sahig at ang buong katawan nito ay nagliliwanag. Sa kanyang tiyan may mga sinag na kumikislap na parang kidlat. Ina, masakit, nasusunog ang loob ko. Niyakap siya ni Aling Rosa habang umiiyak. Si Lola Simang ay dumating na may hawak na anting-anting. Hindi pa oras ng pagsilang. Labanan mo, Clarita. Huwag mong hayaang makuha nila ang bata. Ang buong bahay ay yumanik. Ang liwanag mula sa katawan ni Clarita ay sumabog at ang mga engkanto sa labas ay naglaho na parang abo. Ngunit matapos ang pagsabog ng liwanag, nawalan ng malay si Clarita. Kinabukasan, nang magising si Clarita, naroon si Lola Simang sa kanyang tabi. Anak, ligtas ka na. Ngunit tandaan mo ito. Ang batang dinadala mo ay magiging tulay ng dalawang daigdig. Sa kanya magtatagpo ang liwanag at dilim. Ngunit kapag ipinanganak siya nang walang mutya ng pagitan, kapwa mundo ay mapapahamak. Napaluha si Clarita. Kailangan kong hanapin ang mutya bago pa ako manganak. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng bundok ng Sildoria, si Prinsipe Lacan ay nakatingin sa isang salamin ng liwanag. Sa loob nito, nakikita niya si Clarita na hawak ang tiyan. Hindi mo maitatago sa akin ang ating anak, Clarita. Sa oras ng kanyang pagsilang, babalik ka rito kahit ayaw mo man. At ang buong Sildoria ay muling nagningning, hudyat ng nalalapit na laban para sa kapalaran ng dalawang mundo. Madaling araw pa lamang ay gising na si Clarita. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit determinado siya. Sa kanyang sinapupunan ay naroroon pa rin ang liwanag, bahagyang kumikislap tuwing humihinga siya.
Alam niyang hindi siya maaaring maghintay. "Ina," sabi niya habang nag-aayos ng mga halamang gamot at tubig. "Kailangan na nating umalis ngayon bago pa man muling bumalik ang mga nilalang ng Sildoria." Tahimik lang si Aling Rosa, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay nag-aalab ang kaba. Alam niyang mapanganib ang paglalakbay patungo sa kagubatan ng Dalisay, ngunit mas matindi ang panganib na manatili at hintayin ang mga engkanto. "Kung iyan ang tadhana mo, anak," sabi niya, "sasabayan kita hanggang sa huli." Pitpit nila ang isang buslo ng halamang panggamot, isang lumang anting-anting ni Lola Simang, at ang maliit na sisidlang may banal na langis. Sa kanilang likuran, si Lola Simang ay nagpaalam habang hawak ang baston. "Rosa, Clarita, tandaan nyo, ang kagubatan ng Dalisay ay hindi basta lugar. Doon, ang oras ay hindi tumatakbo gaya sa mundo ng tao. Kapag naligaw kayo, maaaring hindi na kayo makabalik." Bumuntong hininga si Clarita, sabay hawak sa tiyan. "Kung ito ang tanging paraan para mailigtas ang anak ko, kahit saan ako dadalhin ng tadhana, lalaban ako." Nang makarating sila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng malamig na hamog at mga alitap-tap na tila mga matang nagmamasid. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga tinig ng kalikasan, mga bulong ng hangin, mga tunog ng tubig na tila may sinasabi. "Ina," sabi ni Clarita, "parang may mga matang nakatingin sa atin." "Huwag kang matakot, anak," sagot ni Rosa. "Ang mga ito ay mga bantay ng kagubatan. Kung Dalisay ang hangarin mo, hindi ka nila sasaktan. Pagdating nila sa gitna ng gubat, biglang umihip ang malakas na hangin. Lumitaw ang isang nilalang mula sa mga puno, isang matandang diwata, may buhok na kasing haba ng baging at mga mata na parang tubig sa sapa." "Sino kayo, mga anak ng lupa?" tanong ng diwata. Yumuko si Clarita. "Ako po si Clarita ng San Isidro. Dumating ako upang hanapin ang mutya ng pagitan upang mailigtas ang batang aking dinadala." Tinitigan siya ng diwata. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang liwanag. "Ang mutya ay hindi basta nakukuha, Clarita. Kailangang mapatunayan mong kaya mong harapin ang 3 pagsubok ng hangin, tubig at apoy." Napatingin si Aling Rosa. "Mga pagsubok?" "Oo," sagot ng diwata. "Sapagkat ang mutya ay sagrado. Hindi ito ibinibigay sa sinumang mortal na wala pusong matatag." Sa unang pagsubok, dinala ng diwata si Clarita sa isang malawak na kapatagan na puno ng umiikot na alikabok. Ang hangin ay simbolo ng kalayaan. Kung hindi mo kakayanin ang bugso ng takot, lalamunin ka nito, sabi ng diwata. Agad bumugso ang malakas na hangin, parang bagyo. Tumalsik ang mga dahon at bato. Si Clarita ay napaluhod, pinoprotektahan ng tiyan. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang tinig ni Prinsipe Lacan. "Bumalik ka na, Clarita. Hindi mo kailangang maghirap. Sa ilalim ng Sildoria, ligtas ka." Ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw. "Hindi ko kailangang maging alipin ng iyong liwanag. Ang anak ko ay magiging tao." Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin. Sa kanyang harapan, bumagsak ang isang piraso ng kristal, tanda ng tagumpay sa unang pagsubok. Pagkatapos, dinala siya ng diwata sa ilog ng salamin, isang malinaw na tubig na may mga aninong lumalangoy sa ilalim. Upang makuha ang ikalawang bahagi ng mutya, kailangan mong harapin ang iyong mga takot. Tumingin siya sa tubig at nakita niya ang sarili, ngunit sa loob ng refleksyon, siya ay nakatali sa mga kadena ng ginto, umiiyak sa ilalim ng kaharian ng mga engkanto. Nakita rin niya ang imahe ni Lacan, malungkot, nakatingin sa kanya. "Clarita, mahal kita. Ginawa ko ito hindi para sa sumpa, kundi para sa ating lahi." Lumuhod siya.
hinawakan ang tubig at bumulong. Kung totoo man ang iyong pag-ibig, Lakan, pakawalan mo ako. Ang tubig ay biglang lumiwanag at isang bughaw na batong mutya ang lumitaw mula sa ilalim. Hinawakan niya ito at naramdaman ang lakas ng dalisay na pag-ibig, ang uri ng pagmamahal na hindi alipin ng takot. Sa huling pagsubok, dinala siya ng diwata sa isang kuweba ng apoy. Ang paligid ay kumikislap sa pulang liwanag at ang init ay halos hindi niya matiis. Ang apoy ay simbolo ng sakripisyo. Kailangang handa kang isuko ang isang bagay na pinakamamahal mo upang makuha ang mutya. Nanginig ang mga kamay ni Clarita. Ano ang dapat kong isuko? Tanong niya. Ang sarili mong kalayaan. Tumulo ang luha niya. Alam niyang kung tatanggapin niya ito, baka hindi na siya makabalik sa mundo ng mga tao. Ngunit kung hindi, mamamatay ang kanyang anak. Kung ganoon, sabi niya, isusuko ko ang sarili kong kapalaran, basta mabuhay lang siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tatlong sinag ng liwanag, hangin, tubig at apoy, at nagsanib sa kanyang mga kamay, nagiging isang kumikislap na bato, ang mutya ng pagitan. Ngunit sa sandaling iyon din, yumanig ang lupa. Sa gitna ng apoy ay lumitaw ang anyo ni Prinsipe Lakan, galit at sugatan. Hindi mo dapat ginawa iyon, Clarita. Sa oras na gamitin mo ang mutya, mawawala ka sa dalawang mundo. Ngunit hindi na siya umatras. Tinaas niya ang mutya at sumigaw. Mas mabuting mawala ako kaysa maging bihag ng kasinungalingan mo. Sumabog ang liwanag. Ang kagubatan ng dalisay ay nabalot ng kidlat at hangin at sa gitna ng lahat, bumagsak si Clarita sa bisig ng kanyang ina. Hawak ang mutya na nagliliwanag sa kanyang palad. Matapos ang matinding liwanag sa kagubatan ng dalisay, nagising si Clarita sa mga bisig ng kanyang ina. Mahina siya. Tila nauubos ang hininga, ngunit sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang mutya ng pagitan. Ngayon ay tila sumisibol ng sariling liwanag. Ina! Mahinang sambit ni Clarita. Hawakan niyo po ang mutya. Kapag dumating ang oras, gamitin ninyo ito para iligtas ang aking anak. Nangilid ang luha ni Aling Rosa. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ako iiwan. Ngunit ramdam ni Clarita ang kakaibang tibok sa kanyang sinapupunan. Malakas, parang may dalawang pusong sabay na tumitibok. Ang hangin sa paligid ay nagiba. May halimuyak ng bulaklak at ang buong kagubatan ay tila huminto. Mula sa di kalayuan, nagdilim ang paligid. Sa gitna ng usok at hangin, lumitaw ang tatlong nilalang ng Sildoria, mga sundalo ng liwanag na sumusunod kay Prinsipe Lakan. Dalhin natin siya. Ngayon ang oras ng pagsilang, sabi ng isa. Hindi! Sigaw ni Aling Rosa. Sabay itinuro ang mutya na kumikislap sa kanyang kamay. Lumayo kayo mga nilalang ng liwanag. Ang hangganan ay sagrado. Ngunit hindi sila umatras. Ang paligid ay nagliwanag at ang lupa ay nabiyak. Mula roon ay lumabas si Prinsipe Lakan, nakasuot ng gintong balabal, may sugat sa noo, ngunit nananatiling makapangyarihan. Clarita, malambing ngunit mapait ang kanyang tinig. Hindi mo dapat pinilit ang tadhana. Ang anak natin ay nilalang para sa liwanag. Hindi siya nababagay sa mundo ng mga mortal. Tumingin si Clarita sa kanya, pagod ngunit matatag. Hindi siya para sa iyo, Lakan. Ang anak na ito ay hindi magiging alipin ng sinuman. Nanginig ang lupa. Ang langit ay kumidlat at sa sandaling iyon, bumalot sa kanya ang liwanag ng mutya ng pagitan. Sa pagitan kanyang mga paghinga, nagsimula ang pagsilang. Ang paligid ay napuno ng sigaw, halakhak ng hangin at mga tinig na nagdarasal. Si Aling Rosa ay hawak-hawak ang kamay ng anak habang ang mga nilalang ng liwanag ay nagsimulang umatras. Hindi nila kayang lapitan ang liwanag na nanggagaling sa katawan ni Clarita. Matagal ang sandali,
Ngunit nang matapos ang lahat, tumigil ang hangin. Sa bisig ni Clarita, naroon ang isang sanggol. Maputi, may buhok na tila sinag ng araw at mga matang asul na kumikislap kahit sa dilim. Ngunit nang tumingin siya rito, napaluha siya. Ina, siya ang aking anak. Ngunit tingnan niyo, may marka siya ng sildorya. Sa kanang kamay ng sanggol ay may gintong guhit, ang simbolo ng mga engkanto. Anak, sabi ni Aling Rosa, ang mahalaga ay buhay siya. Huwag mong katakutan ang pinagmulan niya. Ang dugo mo ang magtatanggol sa kanya. Ngunit sa paligid, naramdaman nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang hangin ay bumigat muli at si Prinsipe Lacan ay muling nagsalita. Hindi mo maaaring itago ang bunga ng ating pagkakaisa. Sa kanya magbabalik ang balanse ng dalawang mundo. Ibabalik mo siya sa akin o kukunin ko kayong dalawa. Itinaas ni Clarita ang mutya ng pagitan. Ang liwanag nito ay tumama kay Lacan at ang paligid ay napuno ng alon ng kapangyarihan. Hindi mo siya makukuha hanggat ako'y humihinga. Ipagtatanggol ko ang anak ko. Sumabog ang liwanag sa buong kagubatan. Ang mga nilalang ng liwanag ay naglaho at si Lacan ay napaatras, tinamaan ng enerhiya ng mutya. Ngunit sa bawat pagbugso ng kapangyarihan, unti-unting humihina si Clarita. Niyakap niya ang kanyang anak at bago siya mawalan ng malay, bumulong siya. Anak ko, kung hindi mo ako makakasama sa mundong ito, tandaan mo, mahal kita higit pa sa liwanag o dilim. Nang magising si Aling Rosa, nakahandusay sa lupa si Clarita, mahimbing, tila natutulog. Sa tabi niya, nakahimlay ang sanggol na umiiyak, ngunit ligtas. Sa kanyang dibdib ay ang mutya ng pagitan. Ngayon ay kupas na, wala ng liwanag. Anak, Clarita. Nanginginig na tawag ni Rosa, sabay yakap sa katawan ng anak. Isang malamig na hangin ang dumaan at mula sa mga dahon, narinig niya ang huling tinig ni Clarita, tila bulong mula sa hangin. Ina, alagaan mo siya, si Lumin, ang anak ng dalawang mundo. Tumulo ang mga luha ni Aling Rosa habang yakap ang sanggol. Hindi ko hahayaang kunin kanila, apo. Sa dugo ng iyong ina, mabubuhay ka bilang tao. Sa ilalim ng bundok ng Sildorya, si Prinsipe Lacan ay nakaluhod sa harap ng trono ng liwanag, sugatan at nanghihina. Ang kanyang mga sundalo ay tahimik. Hindi ko siya nakuha, bulong niya. Ngunit ang ating anak ay nabuhay. Balang araw, magbabalik siya rito, dala ang liwanag ng mortal at engkanto. Mula sa anino, lumitaw si Liraya. Mahal na Lacan, sabi niya, ang ginawa ni Clarita ay sakripisyong wala pang mortal na nagawa. Baka ito ang daan upang magkaisa muli ang dalawang mundo. Ngunit ang prinsipe ay tumingin sa itaas at sa kanyang mga mata ay may luha. Kung iyon ang kapalaran, hihintayin ko ang araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit hanggat may liwanag sa Sildorya, hindi ko siya makakalimutan. Pagbalik ni Aling Rosa sa baryo, itinago niya ang sanggol sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Pinangalan niya ito Lumin, ayon sa huling salitang ibinulong ni Clarita. Lumaki si Lumin na may kakaibang karisma, mabait, matalino, at may kakayahang makipag-usap sa mga hayop at halaman. Ngunit sa tuwing tititig siya sa langit, tila nakakarinig siya ng tinig mula sa malayo. Isang tinig na marikit at mapayapa. Lumin, anak ko. At sa kanyang palad, sa tuwing tatamaan ng liwanag ng araw, muling kumikislap ang gintong guhit, ang tanda ng kanyang pinagmulan. Lumipas ang maraming taon. Ang dating sanggol na si Lumin, anak ni Clarita at ng prinsipe ng mga engkanto, ay lumaki bilang isang matalino at mabuting binatilyo sa baryo ng San Isidro. Sa ilalim ng pag-aaruga ni Aling Rosa, lumaki siya sa payak na buhay, nag-aararo ng lupa, nag-aalaga ng mga hayop,
at tumutulong sa mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryong binata, may mga bagay sa kanya na hindi maipaliwanag ng mga tao. Tuwing sasapit ang gabi, kaya niyang magpaamo ng mga ligaw na hayop. Ang mga ibon ay bumababa sa kanyang balikat at ang mga bulaklak ay kusang sumisibol saan man siya maglakad. Minsan, kapag nagagalit siya, umiihip ang malakas na hangin. At sa tuwing nalulungkot siya, biglang nagkakaroon ng ambon kahit maaraw ang langit. Lumin, madalas na sabi ni Aling Rosa, ang mga kapangyarihan mo ay regalo ng iyong ina. Gamitin mo lang ito sa kabutihan, anak. Hindi lubos na nauunawaan ni Lumin ang ibig sabihin nito. Ngunit sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang ina, laging sumasakit ang kanyang dibdib. Parang may puwang sa kanyang puso na hinahanap ang hindi niya alam. Habang lumalaki si Lumin, nagsimulang kumalat ang mga usapan sa baryo. May mga magsasakang nagsasabing nakakita sila ng mga aninong nagliliwanag sa bukirin tuwing gabi. May mga punong bigla raw sumasabog sa liwanag at mga taong nakaririnig ng mga himig mula sa hangin. Baka mga engkanto iyon, sabi ng isang matanda. Hindi kaya may kinalaman si Lumin? Ibang-iba talaga ang bata na iyon. Sa kabila ng mga usapan, nanatiling tahimik si Lumin. Ngunit sa loob niya, alam niyang may kakaiba sa kanya. Minsan, sa kanyang pagtulog, nananaginip siya ng isang kaharian sa ilalim ng lupa, mga palasyo ng kristal, mga nilalang ng liwanag, at isang lalaking nakatingin sa kanya na tila malungkot. Lumin, laging tawag ng lalaki sa kanyang panaginip. Anak ko, panahon na upang malaman mo ang iyong pinagmulan. Tuwing magigising siya, pawis na pawis siya at humahabol ng hininga. Ngunit sa kanyang palad, ang gintong marka ay muling kumikislap. Isang gabi, habang namimitas ng damo para sa mga hayop, narinig ni Lumin ang mahinang tinig mula sa kagubatan ng dalisay. Lumin, anak ng dalawang mundo, halika sa ilog ng salamin. Sinundan niya ang tinig at pagdating niya sa ilog, nakita niya ang isang nilalang, isang diwata na may buhok na kulay pilak at mga pakpak na yari sa liwanag. Sino ka? Tanong ni Lumin. Ako si Liraya, sagot ng diwata. Tagapaglingkod ng prinsipe ng Sildoria, ang iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Lumin. Ang ama ko? Oo, Lumin. Ikaw ang bunga ng pag-iibigan ng isang mortal at isang engkanto. Ang dugo ng dalawang mundo ay nasa iyo. Sa iyong pagkatao, nagtatagpo ang liwanag at ang lupa. Hindi makapaniwala si Lumin. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ko siya nakilala? Bakit iniwan niya kami? Tumingin si Liraya sa ilog, ang tinig ay malungkot. Ang iyong ina ay nagsakripisyo upang mabuhay ka bilang tao, at ang iyong ama ay nagdusa sa ilalim ng sumpa ng kanyang trono. Ngunit ngayon, unti-unti nang bumubukas ang hangganan ng dalawang mundo. Kung hindi mo sisimulang harapin ang iyong kapalaran, muling babalikan ng Sildoria ang daigdig ng mga tao. Nang gabing iyon, bumalik si Lumin sa baryo na Balisa. Habang naglalakad, biglang umuga ang lupa. Ang mga ilaw sa langit ay nagliwanag at mula sa kagubatan ay lumabas ang tatlong nilalang ng liwanag. Mga engkanto na may gintong sandata. Ikaw si Lumin, anak ni Clarita at ni Lacan, sabi ng isa. Hinahanap ka ng aming prinsipe. Panahon na para bumalik ka sa iyong tunay na kaharian. Ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw si Aling Rosa mula sa likod ng mga puno, may hawak na lumang anting-anting, ang huling regalo ni Clarita. Hindi niyo siya madadala, hindi siya pag-aari ninyo. Itinaas niya ang anting-anting at naglabas ito ng matinding liwanag. Nabulag ang mga engkanto at napaatras, ngunit bago sila tuluyang maglaho, nagsalita ang isa.
Hindi ninyo mapipigilan ang tadhana. Sa oras ng 18 buwan, bubukas muli ang lagusan at tatawagin si Lumin ng kanyang dugo. Pag-uwi, hindi makatulog si Lumin. Sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya si Prinsipe Lakan. Mataas, marangal, ngunit may lungkot sa mga mata. Anak ko Lumin, hindi ko hangad na kunin ka kundi ipakita sa iyo ang katotohanan. Ang dalawang mundo ay hindi maaaring maghiwalay magpakailanman. Kailangan mong maging tulay ng liwanag at lupa o pareho tayong mawawala. Paano ko yon magagawa? Tanong ni Lumin. Hanapin mo ang mutya ng pagitan. Nasa puso mo ito, hindi sa bato. Kapag natutunan mong gamitin ito, maibabalik mo ang balanse ng dalawang daigdig. Nang magising si Lumin, umiilaw ang marka sa kanyang kamay. Mas maliwanag kaysa dati. Ramdam niya sa dibdib ang tibok ng dalawang puso. Isa ng tao, isa ng engkanto. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, lumabas si Lumin sa bukid. Ang hangin ay malamig, ngunit sariwa. Sa paligid, ang mga punong dati tuyo ay nagsimulang mamulaklak. Ang mga tao sa baryo ay nagulat, ngunit nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Sa kanyang dibdib, naramdaman ni Lumin ang liwanag ng mutya ng pagitan. Hindi na bato, kundi bahagi ng kanyang pagkatao. Ina, kung nasaan ka man, bulong niya sa hangin. Ipagpapatuloy ko ang ipinaglaban mo. Hindi na kailanman maghihiwalay ang liwanag at dilim. Ako si Lumin, anak ng dalawang mundo. At mula sa kalangitan, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaba, isang tanda mula sa Sildoria, na sa unang pagkakataon mula nang mawala si Clarita, muling nagliwanag ang daigdig ng mga engkanto. Lumipas ang ilang araw mula nang magpakita ang mga nilalang ng liwanag sa baryo. Ngunit simula noon, hindi na naging payapa ang gabi. Madalas na lumalabo ang hangin, nagliliwanag ang paligid, at naririnig ni Lumin ang mga tinig ng mga engkanto na tinatawag ang kanyang pangalan. Lumin, panahon na. Bumalik ka sa amin. Ang dalawang mundo ay naghihintay. Tuwing maririnig niya ito, ang gintong marka sa kanyang kamay ay umiilaw. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang itinakdang tadhana. Kaya isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, nagpaalam siya kay Aling Rosa. Lola, sabi niya habang nakatingin sa liwanag ng buwan, kailangan ko nang harapin ang aking kapalaran. Kung hindi ko gagawin, baka tuluyang magdusa ang mga tao at pati na rin ang mundo ng mga engkanto. Lumuhod si Aling Rosa, hinawakan ang kanyang mga kamay at mapait na ngumiti. Anak, dala mo ang dugo ng ina mong si Clarita, ang lakas, kabutihan at tapang. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Sa puso mo, nandoon ang liwanag na magpapatigil sa dilim. Yumakap siya sa kanyang apo, sabay inabot ang lumang anting-anting ni Clarita. Ito ang ginamit ng iyong ina upang ipagtanggol ka. Dalhin mo ito, Lumin. Kapag nasa panganib ka, tawagin mo ang kanyang pangalan. Sa tulong ni Liraya, ang diwata ng gubat, tinungo ni Lumin ang pinakagitna ng kagubatan ng Dalisay, ang lugar kung saan unang bumukas ang lagusan ng mga engkanto. Sa paglapit niya, biglang kumulog at kumidlat. Ang mga dahon ay umikot sa ere, at sa gitna ng lupa ay lumitaw ang isang umiikot na bilog ng liwanag. Ito na ang daan patungo sa Sildoria, sabi ni Liraya. Ngunit mag-ingat ka. Sa oras na tumapak ka roon, maaaring hindi ka na makabalik bilang tao. Ngumiti si Lumin. Kung yon ang kailangan para tapusin ang sumpa, handa ako. Lumapit siya sa lagusan. Sa sandaling tinapakan niya ito, sumiklab ang paligid sa liwanag at ang kanyang katawan ay dinala ng malakas na agos ng hangin. Sa loob ng ilang sandali, wala siyang makita kundi liwanag at mga aninong naglalakbay sa pagitan ng langit at lupa. Mga kaluluwa ng mga nilalang na nawala sa pagitan ng dalawang mundo. Pagmulat ng kanyang mga mata,
naroon na siya sa Sildoria. Ang Sildoria ay higit pa sa anumang naisip ni Lumin. Ang mga bundok ay gawa sa kristal, ang mga ilog ay ginto, at ang mga ulap ay kumikislap na parang pilak. Ang mga nilalang ng liwanag ay naglalakad sa paligid, mga diwata, engkanto, at mga tagapagbantay ng hangin. Ngunit nang makita siya, nagulat sila. Isang mortal! Paano siya nakapasok dito? Hindi! Tumingin kayo sa kanyang palad. May marka siya ng hari. Dumating si Liraya at nagsalita. Ito si Lumin, anak ni Prinsipe Lacan at ni Clarita ng Lupa, ang anak ng dalawang mundo na ipinangako ng propesiya. Biglang tumahimik ang buong Sildoria. Ang liwanag ng palasyo ay nag-iba at mula sa mataas na hagdanan, lumitaw si Prinsipe Lacan, nakasuot ng balabal na ginto. Ngunit ang muka ay halatang sugatan ng panahon at lungkot. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang ama at ang anak na hindi kailanman nagkita sa iisang mundo. Lumin, mahinang sabi ni Lacan, ikaw nga, dugo ko, laman ko. Matagal kitang hinintay. Lumapit si Lumin, ngunit hindi yumuko. Kung totoo ang pagnanais mong makita ako, bakit pinabayaan mong magdusa ang mundo ng mga tao? Bakit ninyo sinubukang dukutin ang ina ko? Namalim ang mukha ni Lacan. Hindi mo naiintindihan. Ang layunin ko ay iligtas ang lahi ng mga engkanto. Sa pagkawala ng iyong ina, nawalan din kami ng pag-asa. Ngunit nilason mo ang pag-ibig sa pamamagitan ng takot, sagot ni Lumin. Ngayon, ako ang magtatapos ng sumpang iyon. Hindi ako anak ng digmaan. Ako ang magiging tulay ng kapayapaan. Tahimik si Lacan. Sa wakas, ngumiti siya. Malungkot, ngunit may pag-asa. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang kapangyarihan ng iyong dalawang dugo. Mula sa gitna ng palasyo, lumitaw ang batong liwanag ng Sildoria, ang puso ng kaharian na ngayon ay unti-unting kumukupas. Kung ikaw nga ang tagapagligtas, sabi ni Lacan, ibalik mo ang liwanag ng batong ito. Ngunit tandaan mo, kapag nagkamali ka, ikaw ay mawawala sa pagitan ng dalawang daigdig magpakailanman. Hinawakan ni Lumin ang bato. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang ina, ang kanyang sakripisyo, ang pag-iyak ni Aling Rosa, at ang huling tinig ni Clarita. Anak ko, maging liwanag ka sa gitna ng dilim. Nangisay ang kanyang katawan. Ang gintong marka sa kanyang kamay ay kumislap ng matindi at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag, ang mutya ng pagitan na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Pinagsanib niya ito sa batong liwanag ng Sildoria. Sa isang iglap, pumutok ang silaw ng liwanag na tumabon sa buong kaharian. Ang mga bundok ay nagningning, ang mga ilog ay sumayaw sa liwanag, at ang mga nilalang ng engkanto ay nagsigawan sa tuwa. Nabuhay muli ang Sildoria, nabawi ang balanse. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting naglaho ang anyo ni Lumin. Ama, mahina niyang sabi, ipangako mong hindi nasasaktan ng mga engkanto ang mga tao. Lumapit si Lacan, hinawakan ang kamay ng anak. Ipinapangako ko, sa ngalan ng liwanag at ng iyong ina. At sa huling sandali, ngumiti si Lumin at naging liwanag. Nang bumalik ang liwanag sa lupa, nagising si Aling Rosa sa isang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang harapan ay isang gintong bulaklak na lumago sa kanilang bakuran. At sa gitna nito ay isang maliit na sinag ng liwanag. Hugis puso. Anak ko, bulong niya habang yumuyuko luhaan. Nagawa mo. Mula noon, muling umunlad ang baryo ng San Isidro. Ang mga halaman ay masigla, ang hangin ay mabango, at ang mga tao ay namuhay ng payapa.
Wala nang nangyaring pagkidnap o pagkawala. Sa tuwing sasapit ang gabi, nakikita ng mga tao ang isang gintong sinag sa langit, tila bituin na kumikislap sa ibabaw ng bundok. Sabi nila, iyon daw si Lumin, ang anak ng dalawang mundo na nagbabantay sa kanila mula sa itaas. Tahimik na dumaloy ang mga taon sa baryo ng San Isidro at sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Clarita at ng kanyang anak na si Lumin ay naging alamat, isang kasaysayan ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Ngunit sa puso ni Aling Rosa, ito ay hindi lamang alamat. Ito ay alaala ng dugo at luha na kaniyang nasaksihan mismo. Tuwing gabi, umuupo siya sa ilalim ng lumang punong mangga kung saan unang nawala si Clarita. Sa tabi ng puno, tumubo ang isang gintong bulaklak, ang parehong bulaklak na lumitaw noong huling gabi ng liwanag. Sa bawat paghipo niya rito, nararamdaman niya ang init, parang yakap ng anak at apo na sabay na nagbabantay mula sa langit. Clarita, Lumin, bulong niya habang pinupunasan ng luha. Ang inyong pag-ibig ang nagligtas sa dalawang daigdig. Sa bawat hinga ng hangin, naririnig ko pa rin kayo. Simula nang mawala si Lumin, tuluyang nagbago ang ugnayan ng mga tao at ng mga engkanto. Wala nang mga dukutan, wala nang sumpa o pagkakasakit na galing sa mga nilalang ng ilalim. Sa halip, ang mga magsasaka ay nagsimulang magdasal bago mag-ani, hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga espiritu ng kalikasan. Sinasabing tuwing tagani, may mga alitap-tap na bumababa sa mga palayan, nagiging gintong liwanag at lumilipad patungo sa bundok. Sabi ng matatanda, iyon daw ang mga tagapagbantay ni Lumin, mga nilalang ng liwanag na inatasan niyang protektahan ang mga tao. Maging sa Sildoria, ang mundo ng mga engkanto ay nagbago rin. Ang dating malamig at madilim na palasyo ay muling nagniningning. Si Prinsipe Lacan, na ngayoy hari na, ay namumuno hindi sa pamamagitan ng takot kundi sa kabutihan. Sa kanyang tabi ay si Liraya na naging tagapangalaga ng hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Huwag na nating ulitin ang kasakiman ng nakaraan, sabi ni Lacan sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga tao ay ating mga kapatid sa lupa. Si Lumin ang ating paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-ibig, hindi sa pag-angkin. Isang araw, makalipas ang maraming taon, isang batang babae ang dumating sa San Isidro. Siya ay may mga matang bughaw at balat na tila kumikislap kapag natatamaan ng araw. Nakatira siya sa kabilang baryo, ngunit palagi siyang napapadaan sa bahay ni Aling Rosa. Dala ang mga prutas at bulaklak. Lola Rosa, sabi ng bata, kapag nandito po ako, parang may yumayakap sa akin. Parang may nagbabantay. Ngumiti si Aling Rosa. Anak, anong pangalan mo? Ako po si Lira, sagot ng bata. Sabi ni Inay, pinangalan ako sa isang diwata ng hangin. Napatigil si Rosa. Sa kanyang dibdib ay may kumislap na liwanag at naramdaman niya ang init ng bulaklak sa tabi niya. Lira, mahina niyang sabi. Baka ikaw ang pamana ni Lumin. Habang nakatitig siya sa bata, napansin niyang sa kanang palad nito ay may manipis na gintong guhit gaya ng kay Lumin noon. Lola, tanong ng bata, totoo po ba ang alamat ng batang anak ng engkanto? Sabi po nila, hindi siya namatay. Naging bituin siya. Ngumiti si Rosa at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi siya namatay, anak. Naging liwanag siya at sa bawat pusong marunong magmahal, nabubuhay siya muli. Kinagabihan, habang naglalakad si Lira sa bukirin, tumingala siya sa langit. Ang kalangitan ay maliwanag, ngunit sa gitna ng lahat ng bituin ay may isa na pinakamatingkad. Gintong-ginto, kumikislap na parang mata ng isang nilalang na nagbabantay. Bituin ang dalawang mundo, bulong ni Lira. Kung ikaw nga si Lumin, salamat. Dahil sa iyo may kapayapaan kami ngayon. At sa sandaling iyon, isang banayad na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang muka, kasabay ng mga alitap-tap na nagliwanag sa paligid.
Tila sagot ng langit sa kanyang panalangin. Pagkaraan ng maraming henerasyon, ang kwento ni Clarita at Lumin ay naging alamat ng dalawang mundo. Itinuro sa mga bata ng San Isidro ang aral na iniwan nila, na ang pag-ibig ay hindi hadlang sa pagitan ng magkaibang nilalang. Na ang sakripisyo ng isang ina ay kayang baguhin ang kapalaran ng dalawang daigdig. At na sa bawat taong marunong magpatawad at magmahal, may bahagi ng liwanag ng Sildoria na muling nabubuhay. Sa tuwing may batang ipinapanganak na may kakaibang ningning sa mga mata, sinasabi ng matatanda, may dugo ng liwanag yan, pamana yan ni Lumin. At sa tuwing sasapit ang gabi ng bilog na buwan, ang mga alitaptap ay nagsasayaw sa paligid ng bundok ng Dalisay, habang ang mga tao ay nagdarasal ng pasasalamat. Sa dulo ng lahat, nananatiling buhay ang pangalan ni Clarita, ang dalagang dinukot ng engkanto, ngunit sa halip na maging bihag, siya'y naging ina ng kapayapaan. Wakas.